Sa pasukan ng bayan ng Qingxi ay may isang matandang punong akasya. Sa ilalim nito ay karaniwang nakatayo ang isang pwesto ng nagpapatalim. Ang nagmamay-ari ng pwesto ay bulag. Tinatawag siyang Shen na bulag ng mga taga-bayan. Alam naman ng ilan na ang tunay niyang pangalan ay Shen Zhaoye. Magandang pakinggan ang pangalan. Sayang, siya ay bulag na. Guru Shen. Yazeo. Maaari bang tulungan mo ako, Ginoong Shen? May magnanakaw sa likod bahay kagabi. Gumamit ako ng kutsilyo para matakot. Sino nang mag-aakalang ang talim ay pino na hindi makapagputol ng lubid? Alam kong hindi ka tumatanggap. Pero kailangan mo ring kumain. Hindi naman pwedeng walang kapalit ang tulong mo. Nabaluktot ang talim. Maluwag din ang hawakan. Kung puputol ka pa ng matigas, masusugatan ka. Tumanda na ang tao, tumanda na rin ang kutsilyo. Basta magagamit, ayos na. Kung may darating sa gabi, huwag munang magsalita. Tumayo sa likod ng pinto. Hintayin mong buksan niya ang pinto, tapos gamitin ang likod ng kutsilyo sa pulso. Huwag gamitin ang talim. Wala kang sapat na lakas. Madali kang maagaw ng kutsilyo. Umuwi ka na, ang kutsilyong ito ay para sa proteksyon ng tahanan, walang bayad. Ginoong Shen. Isa siyang tao mula sa Weiyuan Escort Agency. Dumating na ang pinuno ng mga escort. Magpatabi ka, huwag humarang. Uy, hindi ba yan ang bulag sa bungad ng bayan? Hahaha. Bulag. Hasain mo itong kutsilyo para sa akin, ako ang batang Ginoo. Hindi mo ba narinig? Sabi ni Xiao, ang pinuno ng eskorta, na hasain mo ang kutsilyo. Binibigyan kita ng respeto. Anong kayabangan yan para sa isang bulag? Bilisan mo. Ay. Sampung taon na ang nakalipas. Giant, tatay, nanay. May sira ang talim. Balik ka at siguraduhin hasain. Hahaha. Bakit hindi mo mahasain? Hindi ko hasain ang kutsang ito. Anong sinabi mo? Hindi dapat hasain ang kutsang pangpatay. Kutsang pangpatay. Bingi, sabihin mo nga kung aling kutsilyo ang hindi pumapatay. Ang kutsilyong nagpoprotekta ay pumapatay din ng malinis. Ang kutsilyong nakakasama kahit gaano pa kakinis ay marumi. Nagtuturo ka ba sa akin kung paano gumawa? Si Xiao Biaotu ay isang bingi. Huwag mo siyang gawing katulad ng iba. Kung kailangan talagang ipagpag ang kutsilyo, may panday sa bayan. Matanda, may karapatan ka ring magsalita. Iyan ang kutsilyo ko. Tita. Ay. Hindi ba sinabi mong libre ang kutsilyong pambantay ng pamilya? Ngayon naputol na ito. Gumawa ka pa ng isa pang kutsilyong pambantay at ipakita mo sa akin. Ako, ang bulag na binatang Ginoo, tatanungin kita ng huli. Hasain o hindi? Yeah, CJ. Dahil ayaw mong hasahin, kaya huwag mo na rin ang batong sira na to. Ay. Bitaw. Hindi ba tinuruan ng tatay mo? Huwag mong hampasin ng kutsilyo ang bato ng nagpapahasa. Hinahanap mo ang kamatayan. Hi. Ay. Ang kutsilyo ay pwedeng ipagpag. Pero ang puso kapag naging matigas, dapat nang putulin. Ayos lang talaga. Isang bulag na nag-ahas ng kutsilyo sa kanto. Nangangahas pang galawin ang kutsilyo ni Zhao Chengfeng. Alam mo ba kung sino ako? Mahina ang mga yapak, mababaw ang paghinga. Hindi matatag ang hawak ng kutsilyo. Hindi mahalaga kung sino ka. Maraming tao ngayon. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, ako mismo ang magdadala ng mga tao para gibain ang barong-barong mong tindahan. Masira ang mga kamay mo. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob na lumapit sa'yo para protektahan ang pamilya. Umalis ka. Pahalagahan mo ang 3 araw na ito. Guru Shen, umalis ka na. Huwag kalimutang ang Tiger Eye Escort Agency ay hindi basta-basta. Nagkamali ang batang escort.
Siguradong hindi sila titigil dito. Master Shen, ako ang nagdala sa iyo ng problema. Hindi ikaw. Dapat nang putulin ang kutsilyong ito. Sampung taon na. Bumalik na ang kutsilyo. Walang ilaw. Siguradong natutulog na. Mas mabuti na natutulog siya. Sabi ni Pinuno Xiao, huwag niyong patayin siya. Kunin niyo ang dalawang kamay niya lang. At gawing bulag siya. Sirain ang mga kamay niya, tingnan natin paano niya hahasain ang mga kutsilyo pagkatapos. Huwag kayong magpabaya, nakita niyo rin siya kanina sa araw. Medyo kakaiba siya. Kakaiba siya sa araw dahil hindi nagbantay si Pinuno Xiao. Kahit na isang bulan. Makikita pa rin niya kung saan tayo pumasok. Huwag tayong sisihin. Kung may sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pag-aaway kay Xiao Biao sa araw. Pinadala ka niya para sirain ang kamay ko. Walang paligoy-ligoy. Ay. Yo. Yay. Ay. Nandito na tayo. Bakit aalis? Lene. Yu. Aha. Ay. Nakataga na ba ang kutsilyong ito sa tao? Shen Xiazi, handa ka bang sirain kami? Hindi ka pakakawalan ng Weiyuan Escort Agency. Sabi ng pinuno, sa loob ng 3 araw, dapat niyang sirain ang aking kamay. Ang pagdating ninyo ngayong gabi ay ayon din sa kanyang kagustuhan. Nasaan si Zhao Chengfeng? Wala akong pasensya. Lalo na ngayong gabi. Nasa bodega ang mga bantay. Kami ay sumusunod lamang sa utos. Sinabi niya bukas ay dadalhin ka sa harap ng bodega para magmakaawa at umamin sa pagkakamali. Wala na kaming silbi. Paano na kami makakakain pagkatapos nito? Kaya nang dumating kayo para tapusin ako. Nais mo bang malaman kung paano ako kumakain? Bumalik ka at sabihin kay Zhao Chengfeng. Kung gusto niya ang aking kamay, hayaan siyang kunin ito. At mayroon pang isang bagay. Sabihin mo kay Zhao Hui. Ang lumang kutsilyo ay dapat ibalik sa talukbong. Ang lumang utang ay dapat bayaran. Guru Shen. Sino ba talaga siya? Nasaan siya? Ganito na ang oras. Bakit hindi pa siya bumabalik? Kapitan Xiao, huwag mag-alala. 3 magagaling ang pupunta para gawing inutil ang isang bulan. Walang magiging problema. Hindi ito magkakamali. Pinuno Xiao, may nangyari. Sino ang gumawa nito? Ah, yung bulag na yon. Walang kwenta kayo, 3 kayo, hindi nyo nga kayang talunin kahit isang bulan. Huminto. Pinuno, tatay, tinumbayang bulag na yon ang mga tao namin. Sinabi niyang iparating nyo. Tinanong ko kayo. Sinabi ba niyang iparating nyo? Sinabi niyang gusto ng Pangulong Xiao na kunin ang kanyang kamay. Kaya dapat siyang pumunta mismo. At ano pa ang sinabi? Sinabi niyang ipaalam sa pinuno ng mga gwardiya na ang 9 na talim ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Juzai at Kaifeng. Anong lumang utang at lumang alitan? Nagpapanggap na may kababalaghan. Tatay, ano ba ang pinagmulan ng bulag na yon? Yung kutsilyong dinala mo sa kanya para ipatalim sa liwanag ng araw. Saan nanggaling yon? Nasa tagong lagayan sa silid-aralan. Nakita kong luma ang kutsilyo. Iniisip na dalhin ito para ipagpakinis. Ha?
Sinaktan mo ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na hawakan ang kutsilyo na yan? Isang sirang kutsilyo lang naman. Tumahimik ka. Ha? Anong itsura ng bulag na yon? May itim na tela sa mata. Mahigit 30 taong gulang, medyo payat. Matatag ang kanang kamay. Gumagamit siya ng karayom na bakal. May dala rin siyang tungkod na kawayan. Ano ang pangalan niya? Tawag sa kanya ng mga tao sa bayan ay si Shen Xiangzi. Ang tunay na pangalan niya ay Shen Zhaoye. Tatay, kilala mo siya? Tungkol sa nangyari na yung gabi, huwag ipagsabi. Sino ang may lakas ng loob na magsalita? Parurusahan ayon sa batas ng bangko. Ito ay sa ilalim ng pangkalahatang leader. Pumunta sa opisina para kunin ang pera. Hindi na kailangan pang magbantay. Salamat, Ginoong Xi. Salamat sa biyaya ni Ginoong Xi. Sa loob ng 3 araw, hindi ka pinapayagang umalis. Isang bulag na ama lang siya, sobra naman. Kung siya talaga ang tao, huwag kang mag-alala. Baka hindi kayanin ng buong Weiyuan Valley ang paghingi niya ng utang. Magpadala ng mabilis na kabayo sa Qingzhou Prefecture. Pangkalahatang tagapangasiwa. Sabihin mo sa kabila. Bumalik na ang mga patay noong mga taon na yon. At bukas ng umaga, patawagin ang 4 na pangunahing tagapangasiwa. Sabihin mo na may lumang bisita sa Weiyuan Escort Agency. Shen Zhaoye. Bakit hindi ka pa namatay? Sa wakas, natatakot ka na. Zhao Huiyi, huwag kang magmadali. Ang utang mo ay aking babayaran ng paisa-isa. Salamat. Guru Shen, hindi ka talaga alis. Saan tayo pupunta? Saan man ayos lang. Kagabi, buong gabi nakabukas ang ilaw sa Weiyuan Escort Agency. Sabi nila lumabas na lahat ang mga mabilis na kabayo. Siguradong pupunta sila para kunin ang mga tao. Si Xiao, ang pinuno ng escort, kapag napinsala, hindi siya titigil. Ang inaantay ko ay yung hindi sila susuko. Ay. Hindi ka kumain, di ba? Kumain na ako. Hindi ko pa alam kung kumain ka na. Umaga dumaan yung nagtitinda ng mga tinapay dito, hindi ka bumili. Hindi mo rin kinain ang lugaw sa store ng tsa. Huwag kang magpanggap sa akin. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Engan, ikaw pa. Sinira mo ang mga kamay ng 3 tao ng Weiyuan Biaoju, at sinampal mo pa si Zhao Chengfeng. Mukhang magugulo ang buong Qingxi Town. Hindi yan mangyayari. Matitibag ang Weiyuan Biaoju. Maaaring mangyari yon. Talaga bang lalaban ka sa kanila? Ay.
Pwede hawakan. Ang bigat nito, hindi ito karaniwang kutsilyong panglikod. May halong malamig na buhangin sa mahabang pag-init nito. Matibay at malakas ang tama pag hinihiwa. Hindi ito gawa ng mga karaniwang panday sa lansangan. Saan ito nanggaling? Mukhang teknik na ginagamit ng hukbo. Hukbo. Yenan, pero hindi ito ang pamantayang sable ng militar. Ang karaniwang kutsilyo ay hindi magiging ganito kabigat. Ang bagay na ito ay mas mukhang ginawa sa militar. Gamit ang mga materyales at inutusan ang isang eksperto. Ano kung tao ang pinutol? Saan ba talaga galing ang kutsilyo ni Shen? Dinala ito ni Zhao Chengfeng. Mula sa Weiyuan Escort Agency. Lanan, tinanong mo kung para saan ang puwang na ito. Kung papayagan kang iguhit ito batay sa puwang na ito, maaari mo bang iguhit ng tama? Maaari. Kung ang bagay na ito ay may kinalaman sa Weiyuan Escort Agency, ikaw lang mag-isa. Babae, nagpunta ka ba para magpagamot o para makahanap ng tao? Ako ay doktor. Nabalitaan kong kagabi may nasugatan ang litid ng kamay. Ipinadala sa Weiyuan Biaoju. Tignan ko kung may trabahong pwede kong kunin. Binibini, pupunta ka ba sa Weiyuan Biaoju? Dadaan lang ako rito. Magpapahinga muna ako. Pwede bang umupo? Nasa tabi ang tindahan ng tsaa. Hindi ako nandito para uminom ng tsaa. May apoy pa sa tindahan ko. Umalis na ako, hindi ko naiwan ang larawan. Salamat. Kagabi, may 3 tao sa Weiyuan Escort Agency na na-challenge ang mga kalamnan. Maayos ang mga sugat. Pantay-pantay ang lalim. Iwasan ang malalaking ugat. Pero eksaktong naputol ang tendon. Ang mga taong kayang gawin ito, hindi lang basta may maayos na kamay. Kailangan din nilang maunawaan ang mga meridian ng katawan. Maraming alam ang dalaga. Ako si Lu Qingtang. Isang naglalakbay na manggagamot. Dumaan sa Kingstone Town. Hindi mo ba tatanungin kung ano ito? Gamot. Anong ginagamot nito? Nilalabanan nito ang lumang lason. Ah, naamoy mo. Sa bunganga ng bote may amoy ng kusyen, balat ng ahas, baisu at isang damo. At may kaunting amoy ng ugat ng kingshuang. Nahawa ka ng yeku. 10 taon na ang nakalipas, may gumamit ng ganitong lason sa paligid ng Qingzhou. Ang mga nalason ay una nang nagiging parang nasusunog ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay namamatay ang kanilang mga mata. Pumasok ang lason sa kanilang dugo. Kung hindi ito maalis sa loob ng 3 araw, magiging baliw at mamamatay ang tao. Ngunit nabuhay ka. Alam mo na masyadong marami. Dahil ang aking ama ay gumawa ng lunas para sa ganitong lason. Hindi gumagawa ng droga ang tatay ko. Pinilit siya. 10 taon na ang nakalipas, binigyan niya ang isang nabulag dahil sa lason na. Binatang konstableng ng kalahating reseta ng lunas. Kinalaunan. Namatay siya. Anong pangalan ng tatay mo? Lu Huiren. Ginoong Lu. Sinalba niya ako. Kaya ikaw ang taong iyon. 9 taon na ang nakalipas, ang tagasubok ng kaso ng sweldo ng sundalo, si Shen Zhaoye. Hinahanap kita ng maraming taon. Bakit mo ako hinahanap? Para sa isang sagot. Bago namatay ang aking ama, nag-iwan siya ng kalahating reseta at isang pangungusap. Ano nang sabi? Sabi niya, hindi nagsisinungaling ang pilat ng kutsilyo. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng sinabi niya. Hanggang ngayon, nakita ko ang kutsilyo sa kamay mo. Napunta ka ba sa Weiyuan Biaoju? Hindi pa. Pero ang 3 iyon kagabi ang nakita ko sa daan. Nakita ko na ang mga sugat sa kamay nila. Kaya't hinanap mo ako. At para rin ipaalala sa'yo. Anong ipapaalala mo? Tinawag na ng hukbo ng eskortang Weiyuan pabalik sa bayan ang 4 na nangungunang ulo ng eskorta. At isang mabilis na kabayo ang kagabi pa nagtungo sa Qingzhou. Kapag nakialam ang prefektura ng Qingzhou, mahirap na itong hanapin kung maghahanap ka pa. Hayaan mo silang makialam. Ipinapakita mo sila. Naiintindihan mo ba? Itong kutsilyo ay nakapatay na ng tao. Nakataga na ito sa mga kadena. Nakataga na rin ito sa mga bagay na may baluti. 10 taon na ang nakalipas, may isang kahon ng sweldo sa bakuran ng pamilya Shen. May matibay na bakal na kandado sa labas ng kahon. May kalahating selyo ng hukbo sa loob ng kahon. Kaya ang kutsilyong ito ay hindi lamang. Nakahati rin ito ang kahon ng sweldo ng hukbo. Maaaring magkamali ang mga mata. Maaaring magsinungaling ang mga tao. Maaaring masunog ang mga talaan. Maaaring mamatay ang mga saksi. Ngunit ang mga peklat ng kutsilyo ay hindi mawawala. Ano man ang tinaga ng kutsilyo, may iwan itong bakas. Kahit na lumipas ang 10 taon. Kahit na ito ay pinagsawaan ng maraming beses. Ang mga bakas na yon ay mananatili sa bakal. Ano ang susunod mong gagawin? Maghihintay. Maghihintay kay Zhao Chengfeng. Hintayin si Zhao Hui. Paano kung hindi siya dumating? Sige, pupunta ako sa kanya. Hindi maganda, sinarado ng mga tao sa Weiyuan Escort ang BG. Sabi nila, may magnanakaw na nasaktan ang escort kagabi at kailangan nilang magsagawa ng pagsisiyasat sa bayan.
Ay, bakit sila may karapatan na magsagawa ng pagsisiyasat sa bayan? Ele, dahan-dahan lang. Wala ka nang pakialam sa buhay mo. Dinala ng junior na kapitan ng eskorta ang mga tao sa bahay ni Chezu. Sinasabing tinatago niya ang kriminal. Gagawin nilang dalhin siya sa tanggapan ng eskorta para tanungin. Kaya pang humawak ng kutsilyo ang kamay ni Zhao Chengfeng. Kahapon ay panandali ang pagkabigla lang, hindi siya naparalisa. Mabuti naman. Mabuti, ano nang mabuti? Kung kaya mong humawak ng kutsilyo, kaya mo ring putulin. Tatay. Nahanap ko na siya. Hey. You. Ay. Sabi ng mga tao sa Weiyuan Biaoju, naghahanap ng magnanakaw. Pero alam ng mga tao sa Qingshai Town. Hindi nila hinahanap ang magnanakaw, kundi ang dangal. Hindi matitiis ng Weiyuan Biaoju ang kahihiyan na ito. Kaya gusto nilang ipaalam sa lahat. Nasa bayan ng Qingshi, sila pa rin ang may huling salita. Lene. Matanda, tatanong ko na naman sa'yo. Dumating ba kagabi ang bulag na yon? Wala. Wala. Kahapon, ikaw ang nagsalita para sa kanya. Wala, hindi siya mangahas na makipagtalo sa akin sa kalye para sa'yo. Si Ginoong Shen, ang pinuno ng mga tagabayo, ay mabuting tao. Nagpatalas lang siya ng isang panggatong para sa akin. Kung gusto niyo siyang hanapin, hanapin niyo siya. Bakit pa niyo ako pinapahirapan, ako na matanda? Mabuting tao. Mabuti siyang tao. Ano naman ako? Huwag, pinapanatili mo pa rin to. Kahapon hindi mo ito naduro. Ngayon babawiin mo. Ang tapang mong pumunta rito. Saan ka nasaktan? Guru Shen, hindi ka dapat dumating. Marami silang tao. Maraming tao, hindi ibig sabihin may katwiran sila. Ang katwiran, hahaha, bulag na Shen. Ang katwiran, sinasabi mo yan sa akin. Kahapon sinira mo ang kutsilyo ko. At kagabi sinira mo naman ang mga kamay ng 3 escort mula sa Weiyuan Biaoju. Ngayon kukunin kita. Hindi ba ito ay makatarungan? Ang tao kagabi ay nandito para sirain ang aking mga kamay. At ano naman kung ganon? Isang bulag na nag-aasinta ng kutsilyo ang naglakas loob na hamakin ang mukha ng binata. Ang pagputol sa iyong 2 kamay ay isang magaan na parusa. Kaya't bakit ka nandito sa bahay ni Chezu ngayon? Siyempre, para pilitin kang lumabas. Kung ikaw ay magtatago at hindi makikita, susirain ko ang bahay niya. Kung hindi sapat ang ibibigay niya, isisira ko ang mga bahay isa-isa. Huwag mong gamitin ang tatay ko para pilitin ako. Ang bulag niyang iyon, karapat-dapat pa bang lumabas mismo ang tatay ko? Mukhang hindi nila alam. Ano naman kung hindi nila alam? Ngayon, putulin ko muna ang magkabilang kamay mo. Ihahatid kita sa harap ng Weiyuan Escort Agency. Para magmakaawa kang tapusin ang paghasa ng kutsilyo. Alisin mo. Ikaw. Mga walang kwentang tao, umalis kayo. Shen Xiangzi, hindi ka ba nakakarinig? Gusto kong makita kung maririnig mo ito. Huwag kang gumalaw. Kung gumalaw ka pa, paputulin ko ang kanyang lalamunan. Hahaha. Bakit hindi ka na gumagalaw? Hahaha, bulag na Shen. Hindi ka ba magaling lumaban? Hindi ka ba makatwiran? Lumuhod ka. Ilatag mo ang kamay sa lupa at hayaan mo akong putulin. Walang sala ang anak ni Xiao. Pakiusap, pakawalan mo siya. Inosente, sa Qingshi Town, sinumang nangahas tumawa sa akin. Walang inosente. Zhao Chengfeng, alam mo ba na nakapatong ang kutsilyo sa lig ng bata? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi mo na mapapanatili ang kamay mo. Ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. Tingnan natin. Kung ako ang mamatay muna, o siya ang mamatay muna. Ha? Kahapon sinira ko lang ang espada mo.
Harangin siya. Ay. Huwag kang gagalaw sa akin. Ako ang batang pinuno ng Weiwan Escort Agency. Ang tatay ko ay si Zhao Hui. Kung papatayin mo ako, tiyak na papatayin ng tatay ko ang buong pamilya mo. Buong pamilya. Ay. Kung tatay mo gustong patayin ang buong pamilya ko, hayaan mo siyang magtanong sa kabilang buhay. Maaaring maayos pa ang sandatang ito. Guru Shen, huwag mo na silang guluhin dahil sa matanda. Ang sandata ay para protektahan ang pamilya. Ang mga gamit na pananggalang ng pamilya ay hindi dapat basta-basta itinatapon. Bumalik ka at sabihin kay Zhao Huiming. Hindi na kailangang maghintay ng 3 araw para sa kasunduan. Bukas ng tanghali, pupunta ako sa Weiwan Biaoju. Papalabas ko ang may-ari ng kutsilyo na iyon mula 10 taon na ang nakalipas. Shen Xiezi, ikaw. Tapos ka na? Shen Shifu, salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Huwag kang lumuhod. Ngunit ginawa mo ito para sa atin. Hindi para sa inyo, kundi para sa mga alituntunin. Ay. Ang kutsilyo ay pwedeng ituro sa masasamang tao, hindi sa mga bata. Ay, hindi na. Kailangan ding lagyan ng gamot ang sampal na ito. Binibining Lu. Maayos ba ang kamay ni Zhao Chengfeng? Kaya niyang ituwid ang mga buto. Pero sa hinaharap, nanginginig ang kamay niya kapag humahawak ng kutsilyo. Tama na. Pinaaga mo ang mga bagay ngayon. Hindi na maghihintay si Zhao Hui. Ayaw ko na ring maghintay. Kailangan mong hanapin ang may-ari ng kutsilyo. Nasa lihim na lugar ng pamilya Zhao ang kutsilyo. Hindi alam ni Zhao Chengfeng ang pinagmulan. Siguradong alam ni Zhao Hui. Sa tingin mo ibibigay niya. Tama, sinabi mo kanina na ipapahanap si Zhao Huiming sa ilalim, tanungin kung sino. Aking asawa at anak. May dumating. Bukas ng tanghali. Magsasagawa ng pagpasok, bawasan ang buhay. Weiwan Escort Agency. Huwag pumasok mga dating bisita. Siya yon. Nasa kanya ang imbitasyon para sa iyo sa ahensya. Hindi, sinasabi niya sa akin. Na naihanda na niya ang lahat. Alam niya na bukas ng tanghali. Ang Weiwan Escort Agency ay hindi lamang isang pagbisita. Ito ay magiging isang patayan. At si Shen Zhaoye ay hindi lang nag-asikaso ng kutsilyo ni Lola Zhao, kundi pati na rin ang galit na itinago niya sa loob ng 10 taon. Ito ay ginagamit noong kumakain ng pagkain mula sa gobyerno. Anong tawag dito? Dahon ng puti. Bukas. Kailangan na niyang makilala ang mga dati niyang kakilala. Ay. Bumalik na ang liham mula sa King Zhao na pinuno ng mga bantay. Ano ang sinabi ng pinuno sa kanila? Sinabi ng Kingzhou Prefecture. Dapat mamatay si Shen Zhaoye sa Qingxi Town. Walang ipinapadalang tao mula sa pamahalaan. Natatakot silang madumihan ang kanilang mga kamay. Noong mga panahong pumatay sila, mas malupit ang bawat isa. Ngayon, ang mga lumang utang ay bumabalik.
Ngunit lahat ay gustong manatili sa likod ng eksena. Hayaan ang Wei Yuan Escort Agency na humarap sa unahan. Kapag nanalo, sila ang may kredito. Kapag natalo, ang parusa ay sa Wei Yuan Escort Agency. 20 taon na ang nakalipas, ang Wei Yuan Escort Agency ay 3 sirang bahay lamang. 7 o 8 mahihirap na tagapagbantay na hindi makakain. Isang kutsilyo sa likod, nagbabantay sa mga kargamento sa buong bansa. Sinasabi ng iba na siya ay tapat sa kanyang salita. Akala niya dati na siya ay tapat sa kanyang salita. Ngunit kalaunan ay nalaman niya na ang katapatan ay kasing daan ng papel. Sa harap ng kapangyarihan at pera, kailangan ng King Zhou na kunin ang pondo ng militar. Hindi siya makatanggi. Kailangan ng Ginoo na patahimikin si Shen Zhaoye. Hindi siya makatanggi. Akala niya basta't makalampas sa isang gabi, lahat ay magiging maayos. Ngunit 10 taon ang lumipas. Ang batang hepe ng pulisya na dapat namatay sa maulang gabi, ay nakapiring na nakaupo sa pintuan ng bayan. Naghasa ng kutsilyo sa loob ng 10 taon. Ginoong Wu, nandito. Nakarating na ba lahat ng tauhan sa bawat tanggapan? Ipinadala na ang utos kagabi. Sa 4 na pangunahing pinuno ng escort, 3 ang makakarating ngayong umaga. Ang pinuno ng escort na si Lei sa timog na ruta ay malayo. Makakabalik siya bago magtanghali. Sabihin mo sa kanila na maghintay sa akin sa silid pulong. Nandoon ang punong bantay at ang pangalawang bantay. Kamusta ang kamay niya? Kumuha ng manggagamot mula sa bayan. Naipagdugtong na ang buto. Ngunit sabi ng manggagamot, kahit na gumaling, hindi na siya makakapagbigay ng buong lakas sa paghawak ng kutsilyo. Mula nang magising si Xiao Biao, patuloy siyang nagrereklamo. Sabi niya gusto niyang patayin si Shen Zhao. Bantayan mo siya. Hindi siya pwedeng lumabas ng kwarto kahit isang hakbang ngayon. Hindi sigurado na makikinig ang maliit na tagapagbantay. Kaya isara mo na siya sa loob. Pinatawag ko kayong lahat ngayon dahil may dating bisita ang Wei Yuan Biaoju. Sabi ng pangkalahatang tagapangulo ay yung bulag sa pintuan. Narinig ko na. May isang nag-aalaga ng kutsilyo na nakasira sa ilan sa atin. At nasaktan pa ang batang leader. Hindi na kailangan pang abalahin ang pangkalahatang leader sa ganitong bagay. Dadalahin ko ang ilang kapatid para pumunta. At puputulin ang kanyang ulo. Huwag mong maliitin ang tao. 3 tao ang nawasak kagabi. Ngayon, kahit 10 o 15 tao, hindi siya mapipigilan. Kung talagang bulag lang siya, hindi mababali ang kamay ni Xiao Biao. Yun kahit gaano siya kalakas, bulag pa rin siya. Hindi nakakatakot ang bulag. Ang nakakatakot ay dati siyang hindi bulag. Alam mo ba siya? 10 taon na ang nakalipas, nakita ko ang isang pulis sa Qingzhou. Ang tao ng Liu Shenmen ay may apelyidong Shen. Magaling siya sa pagsubaybay. Sa isang hanay ng mga yapak. Kaya niyang subaybayan ng 20 milya kahit pagkatapos ng malakas na ulan. Sa mundo ng mga mandirigma, tinatawag siyang Zhao Ying. Zhao Ying. Tama. Yung bulag sa dulo ng bayan ay si Shen Zhaoye. Biyaya. Hindi ba siya namatay? Gusto mong namatay na siya? Gusto ko rin. Pero buhay siya. Ano ang nalalaman niya tungkol sa nangyari kay Zhong Biao noon? Gaano karami ang alam niya? Siya, nahawakan ng kutsilyong iyon. Naku, paano kinuha ng binatang pinuno ng eskorta ang kutsilyong iyon at dinala palabas? Kaya pala dumating siya ngayon para ayusin ang lumang alitan. Sabi niya bukas ng tanghali siyang darating. At gusto niyang pilitin kaming ibigay ang may-ari ng kutsilyong iyon na mula pa 10 taon ang nakakaraan. Hindi ba si Hanju ang may-ari ng kutsilyo? Hindi ba naipadala na si Hanju sa kuta ng itim na hangin? Kaya hindi pwedeng pumunta si Shen Zhaoye sa kuta ng itim na hangin. Ang ibig sabihin ng pinuno ng mga tagadala ay pumatay ngayong araw. Ang mga tagadala ay dapat maging tapat. Dahil ang mga dati ng bisita ay dumating. Dapat tayong magbigay ng magandang pagtanggap. Sa harapang bakuran ay maglagay ng daang espada. Sa gitnang courtyard ay mag-set up ng crossbow. Sa likod na silid ay mag-iwan ng tao. Kung gusto niyang kumilos, hayaan siyang mamatay sa Wei Yuan Biaoju. Dapat noon pa. Kung hindi siya makapatay, hindi naman tayo walang nakitang marunong makipaglaban, boss. Pero kung si Shen Zhaoye ay talagang si Zhao Yeying, kung siya ay naglakas loob na mag-isa, tiyak na may dahilan siya. Kung sakaling hindi siya mapigilan sa harapang bakuran, dapat may daan ng pagtakas. Darating ang mga tao mula sa Qingzhou ngayong gabi. Sa wakas, handa na ang pamahalaan na kumilos. Siyempre, hindi basta-basta kikilos ang Qingzhou. At hindi mga sundalo ang darating, kundi mga tao na hindi dapat makita. Pero basta't dumating ang mga taong iyon, kahit na si Shen Zhaoye ay may 3 ulo at 6 na braso, mamamatay pa rin siya. Yung babaeng doktor.
Anong babaeng doktor? Kanina umaga, may nakita ang mga kapatid sa pintuan ng bayan. May isang babae na may dalang kahon ng gamot. Kasama siya ni Shen Zhaoye. Kaya niyang makita ang estilo ng isang walang silbing kamay. At alam din niya ang tungkol sa lason. Anong apelyido? Parang apelyido niya ay Lu. Lu. Dapat ay patay na si Lu Huiren. Pero kung mayroon siyang mga anak, magpadala ng tao para bantayan siya. Kung kinakailangan, alisin silang lahat. Dumating na ang pangkalahatang leader ng mga gwardiya, si Lei Biao ng dinastyang Nansong. Pangkalahatang leader. Tamang-tama ang dating. Nabalitaan ko sa daan na ang batang leader ay nasaktan ng kamay. Lene. Isang bulag ang gumawa. Bulag. Si Shen Zhaoye. Naalala mo rin siya. Noong gabing yon, 10 taon na ang nakalipas. Nasa panlabas na bakuran ako. Natakot ka. 20 taon na akong naglilingkod bilang tagapag-eskorta. Natakot na ako sa maraming bagay. Mga bandido sa bundok, sundalo at opisyal, mga gutom na lobo, at mga madayang tindahan. Pero ang pinakakinatatakutan ko pa rin ay ang lumang pagkakautang. Lei Laosan, kailan ka naging ganito ka maingat at padalawang isip? Dahil hindi mo narinig ang bata sa bahay ng pamilya Shen na umiiyak. Tama na. Kung sino man ang naniniwala na hindi dapat pasanin ng Weiyuan Escort Agency ang utang na ito, maaari na ngayong umalis. Paglabas ng pintuang ito, hindi kita pipigilan. Kung hindi ka alis, dapat kang sumunod. Mula ngayon, isasara ang ahensya ng escort. Magdagdag ng tao sa harap at likod na pinto. Lahat ng mga kutsilyo at crossbow ay dapat unload. Huwag siyang payagang makalabas ng buhay pagkatapos pumasok si Shen Zhaoye. Kailangan. Buksan ang pinto, ako ang batang pinuno ng mga bantay. Maglakas loob kayong isara ito sa akin. May utos mula sa batang pinuno at pangunahing pinuno. Ngayon hindi ka makakalabas. Yung bulag na yun ay darating ngayon. Gusto kong makita siyang mamatay sa sariling mata ko. Nasira ang kanang kamay. Pero gumagalaw pa ang kaliwang kamay. Pinutol ni Shen Zhaoye ang kamay ko na may hawak ng kutsilyo. Gusto kong makita siyang pinutol ng maraming kutsilyo sa aking sariling mga kamay. Kahit gusto ko pang hukayin ang mga bulag niyang mata sa aking sariling mga kamay. Kahit na hindi na siya makakita. Bayan. Hindi mo na kailangang pumunta. Ang pagkamatay ng aking ama ay kasama sa usapang ito. Siguradong may ambush ang Weiyuan Escort Agency ngayon. Kaya kailangan dalhin ang doktor. Hindi ko kayang protektahan ka. Hindi ko naman kailangan na ikaw ang magbantay sa akin. Marunong akong magpagaling ng sugat. Marunong din akong gumamit ng lason. Sobra ang pakikialam ng bulag. Guru Shen, Tita Zhou, kung maayos mo ang kutsilyong ito, tatanggapin ko. Pero kailangan mo ring bumalik. Kailangan pang ipagpatuloy ang paghasa ng kutsilyo sa bahay. Ang kutsilyo para sa proteksyon ay hawak ko. Babalik ako. Siyang Inspector Shen. Ay. Nasaan ang may-ari ng kutsilyo?
Dumating si Inspector Shen ngayon. Para lamang magtanong tungkol sa isang kutsilyo. Una, tanungin ang espada. Kapag natapos na, tanungin ang buhay. Hahaha, ayos lang. Kung ganon, pumasok ka. Ito ay isang patibong. Alam ko. Alam mo na, pumasok ka. Nakaayos na ang bitad. Kung hindi ka papasok, hindi ba mabibigo mo sila? Hepe Shen, naghanda ang Wei Yuan Biaoju ng tsa ngayon. Hindi ako umiinom ng tsa. Ano naman ang inom mo? Utang na dugo. Shen Zhaoye, 10 taon na ang nakalipas, ilang tao ang napahamak dahil sa pagsisiyasat mo. Naisip mo ba yon? Iniisip ko lang ang mga taong pinatay nyo. Hindi ka pa rin marunong magbasa ng sitwasyon. Ang mga marunong magbasa ng sitwasyon ay nasa likod mo. Ngunit hindi sigurado na mabubuhay sila bukas. Pulong Constable Shen, subukin niyo ako. Tatlong hiwa sa harap kaliwa. 2 hiwa sa kanan. May crossbow 7 hakbang sa likod. Patayin. Isang tao ang pumasok. 3 tao ang humuli. Isang saksak, 4 na saksak ang nakatali. 3 saksak, saksak na nakatali ang 4. Bukas, papasok sa Wei Yuan Escort Agency. Hindi mo kailangang sumunod ng masyado malapit. Walang nakasarang pinto. Bukas ay pupunta ka sa Wei Yuan Escort Agency. Alam mo na yon ay isang patayan. Alam ko. Si Zhao Hui ay hindi si Zhao Chengfeng. Hindi ko rin siya nakilala kahapon lang. Natatakot ka na malaman kong malapit ka nang mamatay. Ayaw kong may ibang tao na sumusukat sa pulso ko. Ang laso ng Yekong ay hindi nalinis ng maayos. Hindi mamamatay. Kumain na. Sawa na. Gaano katagal ito may pipiga? 2 oras. Sapat na. Ang reseta na ito ay iniwan ng iyong ama. Ang kutsilyong ito sa likod. Siyempre, nakatagpo ito ng kahon ng sweldo, 10 taon na ang nakalipas. At tiyak na pinagsasaksak nito ang mga tao sa iyong bahay. Hawak ng asawa ko ang kalahating selyo ng militar bago siya namatay. Nang hindi ito matagpuan, pinutol ang kanyang kamay. Narinig ko yon. Nang bumagsak ang kutsilyo. May nawawalang bahagi ang talim. Iba ang boses. Nakita mo ang huling pagkakataon ng aking ama. Maaari, pero noon ay hindi na ako makakita. Nagsikap akong makalabas mula sa apoy. Isang doktor ang humila sa akin sa isang sirang templo, napakatamis ng gamot. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya, hindi maaaring mamatay ang taong iyon. Hindi ako pwedeng mamatay. Alam ni Zhao Hui kung nasaan si Hanju. Binanggit niya ang Hefeng Zai. Nahanap mo na ba yon? Ang lungga ng mga tulisan ay bahagi rin ng Wei Yuan Biaoju. Isang lugar kung saan lihim nilang pinoproseso ang mga ninakaw na kalakal. May katuturan kung hindi namatay si Hanju, 10 taon na ang nakalipas. Hinala mong gumamit sila ng lason. Noong panahong iyon, naglakas loob si Zhao Hui na gumamit ng Yekong. Ngayon, ano ang hindi niya kayang gawin? Ano ang lalabas? Hihikbiin mo ako papasok. Yan Ye. Lu. Lanan. Bukas, papasok ka sa Wei Yuan Escort Agency. Hindi mo kailangang sumunod ng masyadong malapit. Natakot kang madagdagan ko ang pasanin mo. Natatakot ako na ililigtas mo ang iba. Sa mga taong babagsak bukas, marami sa kanila ang hindi karapat-dapat iligtas. Doktor ako. Ngunit hindi ako isang bodhisattva. Alam ko kung sino ang dapat iligtas at sino ang dapat mamatay. CJ. Shen Zhaoye, hindi lang ako naghahanap sa iyo para sa aking ama. Kundi para rin sa mga taong namatay dahil sa usaping militar. Sinabi ng aking ama, na ang salaping iyon ay dapat ipadala sa hukbo sa Hilaga. Para sa mga pamilya ng mga sundalong namatay sa laban. Ngunit ito ay nawala. Hindi umabot ang salapi.
Maraming tao ang hindi nakaligtas sa taglamig na yon. Kaya't hindi lang ito utang mo. Alam ko, naghintay ka ng 10 taon. Hindi lang isang kutsilyo ang hinihintay. Hindi rin lang buhay ni Zhao Huai. Kundi pati na rin ang mga taong walang pangalan at walang libingan. Pati na rin ang mga tao na walang nakakaalam kung bakit sila namatay. Kung hindi mababayaran ang utang ng dugo, mananatiling madilim ang mundo. At kahit ako'y bulag, hindi pa ako bulag na hindi makita ito. Ang utang na ito ay hindi lang. Shen Zhaoye, pumasok ka sa Wei Yuan Biaoju. At gusto mo pang maging bodhisattva. May lason. Hindi ito lason, gusto ko lang na huwag kayong basta magpaputok sandali lang. Lahat, lumayo kayo. Ako na ang bahala sa bulag na ito. Narinig ko, kaya mong tukuyin ang posisyon ayon sa tunog. Pakinggan mo kung gaano kabigat ang mga palaso ko. Magandang tabak, sayang kulang ka sa lakas, natatakot ka na. Hindi, hinahanap ko lang ang malambot na bahagi. Magpaputok. Shen Zhaoye. Napakahinang amoy ng tuyong plum. Ngunit kayang iguhit sa himpapawid ang direksyon ng hangin. Nahanap na ang malambot na bahagi. Hepe Shen, 10 taon na hindi kita nakita. Ang hirap mo pa rin pakitunguhan. Nandoon ka rin sa gabing iyon. Mahalaga ba kung nandoon ako o hindi? Mahalagang bayaran ng mga narito ang utang. Ang mga wala dito, lumayo na. Shen Chaoyu, kung umatras ka ngayon, maari ka pang makaligtas. Nasaan si Hanju? Mukhang buhay pa siya. Hindi mo dapat itanong ang pangalang ito. Ibig sabihin, tama ang tanong ko. Shen Chaoyu, 10 taon na ang nakalipas, hindi ka namatay. Kami ang nagkulang. Ngayon, hindi na. May 1 oras pa ang bisa ng gamot. Sapat na yon. Natatakot ka ba? Medyo. Mabuti na lang at natatakot ka. Kapag natatakot ka lang, doon mo lang malalaman na buhay ka pa. Ikaw naman. Namatay na ako minsan. Ngayon nandito ako para takutin sila. Anim na pinto Gemma inakilos ng kamay. Aba, naaalala mo pa rin pala ang mga lumang bagay na ito. Hindi madaling kalimutan ang mga paraan ng pagpatay. Sinabi ko na huwag magbala-bala. Mga tao ng Lu, talagang may problema. Zhao Huai, kilala mo ang aking ama. 10 taon na ang nakalipas, isa ka ba sa mga humahabol sa kanya? Noon. Sa gabing yon, isa ka ba sa mga humahabol kay Ginoong Lu? May isa na medyo mabigat ang kaliwang paa habang naglalakad. Katatapos lang lumabas ni Zhao Huai. Narinig ko. Bakit? Alam niya masyado ng marami. Huwag magmadali. Hindi ako nagmamadali. Tinatandaan ko lang. Shen Zhaoshan, ang ganda pa rin ng pandinig mo. Kahit gaano pa kagaling ang pandinig, hindi nito maliligtas ang mga patay. Noong gabing iyon, 10 taon na ang nakalipas. Nakadapa ka sa ulan. Narinig mo pa rin ng malinaw, hindi ba? Narinig mong tinawag ka ng asawa mo. Narinig mong umiiyak ang anak mong lalaki. Narinig mo na nasunog at bumagsak ang tarangkahan ng pamilya Shen. Narinig mo rin noong hinampas ni Hanju ang itak. May kumalas na tunog ang kutsilyo. Pero ano ang ginawa mo? Wala kang magagawa. Mapipilit kang humiga sa putikan. Parang isang asong malapit ng mamatay. Zhao Huai. Yes, bakit hindi mo masabi? Hindi ba, Detective Shen, gustong-gusto mong marinig ang katotohanan kapag nagsisiyasat? Ngayon ay sasabihin ko sa kanya ang katotohanan. Wonder. Masyadong malamig ang taong si Shen Zhaoye. Kung hindi siya nakasuot ng damit ng pulis, parang siya ay isang taong nanggugulo sa mga bata. Nasaan ang bagay? Hindi ko alam. Naghahanap na ang iyong asawa ng matagal na panahon. Hindi mo malalaman. Hindi ko alam.
Awan. Nasa saan ang bagay, medyo matigas pa. Hindi ko alam. Inay. Huwag ninyong hawakan siya, nakiusap ako, huwag ninyong hawakan siya. Bagay. Hindi ko talaga alam. Kamay. Yun, buwang. Hahaha, may sira ang talim. Balik ka at huwag kalimutang hasain. Kapitan Shen. Kung sana ay huminto ka ng mas maaga. Walang ganitong araw. Sayang ang ganitong mabuting konstable. May hininga ka pa, hindi ka pwedeng mamatay. Shen Zhaoye, hindi ka pwedeng mamatay. Tapos ka na ba magsalita? Kung tapos ka na magsalita, ako naman ang magtatanong. Nasaan si Hanju? Iniisip mo pa rin si Hanju. Binulot niya ang asawa ko ng 2 beses, kailangang bayaran niya ito ng personal. Kailangan niyang bayaran ng personal. Haha, pero kailangan mo munang mabuhay at makalabas dito. May tao sa likod na lumabas. Maliit na pinuno, harangin mo siya, maliit na pinuno. Ay. Shen Xiazi. Hindi ka papatay. Sino ang nagpalaya sa kanya? Kailangan kitang patayin ng sarili kong kamay. Bumalik ka. Shen Zhaoyi. Bitawan mo siya. Kung may lakas ka, patayin mo ako. Tama ba? Hindi ka karapat dapat mamatay sa aking kamay. Ngunit maaari kang magtanong. Aha. Nasaan si Hanju? Talagang hindi ko alam. Isang beses ko lang narinig ang tatay ko na banggitin siya. Cheng Feng. Nasa Hefengzai. Yung tao na yon ay nasa Hefengzai. Akala ko ay nasa Hefengzai talaga. Shen Zhaoye, sana ay namatay ka ng mas malinis. 10 taon na ang nakalipas, iniisip mo rin ito. Sa pagkakataong ito, hindi ka na muling magpapabaya. Maaari mong subukan. Lanan. Shen Zhaoyi. Swerte mo. Talaga. May isang tao ngayon na ayaw na mamatay ka sa kamay ko. Itigil mo. Kung gusto mong hanapin si Hanju, maaari kang. Pero kung pupunta ka sa Black Wine Stronghold, huwag mong asahang makakabalik ka ng buhay. Maraming tao na ang nagsabi nito. Kaya tingnan natin kung ilan pang buhay ang mayroon ka. Ito ay pagpapalaya sa tigre sa bundok, o pagpasok ng tigre sa hawla. Walang alinman, sila ang natatakot na si Hanju ang mauunang magsalita. Zhao Huai, hindi ka namatay ngayon. Hindi dahil sa malakas ang iyong kapalaran, kundi dahil hindi mo pa natutubunan ang iyong mga utang. Hintayin mo akong bumalik mula sa Black Wine Stronghold. Saka mo pag-isipan ng mabuti. Yung ulan 10 taon na ang nakalipas. Gaano karaming boses pa ang utang mo? Mga lihim na gwardiya ng King Zhao. Lanan. Sila ang nagligtas sa iyo kanina. Hindi ito pagliligtas, kundi pagpapalit ng lugar para pumatay. Pinapadala ka nila sa Black Wine Stronghold.
Dapat pupunta rin ako roon. Ngunit ngayon alam na nila na pupunta ka. Hayaan mo silang malaman. Dapat hindi ako ang matakot. Kailangan mong magpahinga. Hindi pa panahon. Palagi mong sinasabi yan. Kalahating oras na lang ang natitira sa bisa ng gamot. Pagkalipas ng kalahating oras, babalik ang lason. Nasugatan. Sugatang panlabas. Yung mga aso ng Wei Yuan escort. Talagang walang mabuting intensyon. Tama. Damit. Sugatan sa balikat. Paano ko alisin ang damit para maglagay ng gamot? Hindi kailangan ng gamot sa mga sugat sa balat. Ngayon, kailangan ba talaga? Nasa kampo ng itim na hangin sina Shen na bulag at Han Juzhen. Sabi ni Zhao Chengfeng. Hindi ito karaniwang kampo ng mga tulisan. Alam mo, mula sa bayan ng Qingxi, maglakad papuntang Hilagang Kanluran at tawirin ang Huangni Ridge. Tapos tawirin ang isa pang bangin na tinatawag na Duanhon. Iyon na ang bundok ng itim na hangin. Doon noon pa ay may mga tulisan. Ngunit hindi ito umunlad. Pagkatapos, hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ang nayon ay lumaki ng lumaki. Ang ninakaw ay hindi mga karaniwang tao. Mga bagay na hindi dapat makita ng liwanag. May nagsabi na hindi makaalis ang Wei Yuan Escort Agency. Ang mga bagay sa maliwanag na daan ay ibinabalik sa Hefeng Village. Ang ninakaw na pila. May mga armas na hindi alam ang pinagmulan. May ilang pamilya sa bayan na nawalan ng mga anak na babae dati. Walang silbi ang pag-uulat sa mga otoridad. May nagsabi na nakita sila sa paanan ng itim na hangin na bundok. Ngunit walang naglakas loob na maghanap. Shen Xiangzi, kung talagang pupunta ka sa itim na hangin na kuta, mag-ingat ka. Iba ang lugar na yon kumpara sa Wei Yuan na biyahero. Kailangan pang isipin ng Wei Yuan na biyahero ang kanilang reputasyon. Hindi galing sa Hefeng Zai. Hindi iniinda ng masasama ang reputasyon. Mas madaling marinig. Ay. Anong nangyari kay Yushai? May bangkay sa tabing ilog. Bangkay. Sino ang namatay? Sila ang mga taga Wei Yuan Biaoju. Lahat mag-urong. Namatay sila nang hindi bababa sa 2 oras. Kilala ko siya. Ang matandang tagapagbantay ng Biaoju ay si Maliu. Hindi siya masyadong lumalabas sa araw-araw. Pero nagtrabaho siya sa Biaoju ng higit sa 10 taon. Sabi nila 10 taon na ang nakalipas na. Paano siya namatay? Una, napoison siya pagkatapos ay tinaga. Lasong. Yenen, hindi ito ang uri ng lason na nagiging sanhi ng agarang kamatayan. Ito ay nagpapahina sa mga kamay at paa. Hindi siya makasigaw dahil sa lason. Matapos siyang mapoison, may isang tao na tumaga sa kanya mula sa harapan. Ngunit ang talagang nagpalamig sa kanya ay ang paglubog sa tubig. Una siyang pinakain ng lason, saka tinusok. Pagkatapos, itinapon sa ilog. Gustong ipakita ng salarin na sinaksak siya at nahulog sa ilog. Pero may tubig sa kanyang baga. Ipinapakita nito na buhay pa siya nang mahulog sa tubig. Sobrang malupit. Kamusta ang hiwa ng kutsilyo? Maikling kutsilyo. Masyadong manipis ang talim ng kutsilyo. Hindi ito ang karaniwang kutsilyo ng Wei Yuan Biaoju. Mas mukhang maikling talim ng mga tagapangalaga ng gobyerno. Shen. Gusto niya akong hanapin. Maaaring gusto rin niyang ibigay ito sa iyo. Pero paano niya alam na si Shen Xiangzi ang tao noon? Alam na ni Zhao Huai kagabi. Alam din ng mga tao sa bodega. Si Maliuliu ay nasa Wei Yuan bodega 6 na taon na ang nakalipas. May dala siyang lumang badge ng pamilya Shen.
Ipinapakita nito na hindi siya ganap na walang kinalaman noon. O baka alam niya kung nasaan ang ebidensya. Kaya may pumatay sa kanya para manahimik. Ano pa ang nasa kanya? Hindi ito putik sa tabi ng ilog. Parang adobe. Yung itinatayo nilang tulay at pader sa Qingzhou gamit ang itim na putik. Ganito ang amoy. Itim na putik para sa tulay. Lumang tatak na Shen. Nakarating na si Maliu sa Qingzhou. Hindi nakakapagtaka na madalas pumunta ang mga tao mula sa Weiyuan Biaoju sa Qingzhou. Hindi siya kamakailan lang pumunta. 10 taon na ang nakakaraan. Ang mga nasa loob ng kahon ng sweldo ng hukbo, kung hindi ito nailabas mula sa Qingzhou. Tiyak na nakatago ito sa Qingzhou. Sa ilalim ng tulay. Ang usaping ito ay may kinalaman sa prefektura ng Qingzhou. Mula pa sa simula. Ano ang gagawin sa bangkay? Ay. Sino ang nag-ulat? Ang mga tauhan ng Weiyuan Escort Agency ay namatay sa labas ng bayan. Anong ginagawa ninyo rito? Ginoo, kakadiskubre lang din namin. Patay dahil sa saksak. Lumutang dito mula sa tubig. Hindi siya namatay dahil sa saksak. Sino ka? Ako si Dr. Lu Qingtang. Ha, marunong ka rin pala mag-autopsy, doktor. Una, pinamanhid siya ng lason. Sunod ay nasaksak siya. At sa huli, nalunod at namatay siya. Sadyang pinatay siya ng salarin para patigilin ang kanyang pagsasalita. Kalokohan. Dalhin ang bangkay. Ikaw si Shen Zhaoye. May nag-ulat mula sa Weiyuan Escort Agency na pumasok ka sa ahensya ngayon at nanakit ng maraming tao. Ay. At ano ngayon? Ngayon, ang matandang pinuno ng bodega ng mga bala ay namatay sa tabi ng ilog. Hindi mo ba dapat ipaliwanag? Patay na siya nang hindi bababa sa 2 oras. Noong panahong iyon, si Shen Zhaoye ay nasa harap ng bodega ng Weiyuan. Maraming tao ang makakapagpatunay. Tinanong ba kita? Ipinadala ka ng Qingzhou Prefecture. Ako si Chen Li, ang hepe ng pulis sa Kingston Town. Sa utos ng pamahalaan ng Feng County, nag-imbestiga. Hindi nag-imbestiga ng bangkay. Hindi tinatanong ang mga saksi. Nagmamadaling kunin ang bangkay nang makita ang lumang tanda. Chen Butou, ang iniimbestiga mo ay kaso. O ako. Shen Zhaoye. Huwag mong isipin na dahil sa ilang kasanayan, maaari mong hamakin ang gobyerno. 10 taon na ang nakalipas, sumasahod din ako mula sa gobyerno. Ay, noong panahong iyon, walang nagturo sa akin. Kapag nakakakita ng bangkay, hindi ito iniinspeksyon. Kapag may kahina-hinalang bagay, hindi ito tinatanong. Kapag may ebidensya, hindi ito sinisiyasat. Mukhang sa loob nitong 10 taon, nagbago ang mga tuntunin sa Qingzhou. Dalhin mo. Ay. Kamakailan lang, hindi mapayapa ang bayan. Mas mabuti pang huwag kang umalis sa Kingston Town. Gusto kong umalis. Iyon ay pagtaka sa kasalanan. Tandaan mo ang salitang ito. Anong ibig mong sabihin? Ayaw nilang payagan kang umalis sa bayan ng Qingxi. Dahil alam nila kung saan ako pupunta. Kuta ng itim na hangin. Ngunit ngayon may isa pang bakas tungkol kay Kiao. Nasa Qingzhou si Kiao. Nasa kuta ng itim na hangin si Hanju. Hindi tataka si Kiao. Mamamatay si Hanju. Hindi ako makakapunta sa Heifengzai. Pero pamilyar ako sa daan sa harap ng Huang Xiling. Huwag kang magkamali ng akala. Hindi ako pupunta sa bundok para mamatay kasama mo. Noong bata pa ako, naghatid ako ng mga bakal sa minahan sa ibaba ng bundok. Alam ko ang isang lumang daan na makakaiwas sa mga checkpoint sa pangunahing daan. Kailan tayo makakaalis? Mamayang gabi pagdilim alis tayo. Tatawirin natin ang Huang Niling. Magpapahinga tayo bago marating ang Duan Hongao. Bago sumikat ang araw bukas, maaabot natin ang paanan ng Heifengshan. Kailangan niyang magpahinga. Aalis tayo ngayong gabi. Hindi pa napipigil ang lason sa katawan mo. Hindi makapaghintay si Hankyu. Hindi mo na kayang maghintay. Kaya ko ito. Sawa na ako sa salitang ito.
Miss Lu, natatakot ka bang mamatay? Doktor ako. Marami na akong nakita na patay. Bakit mo ito tinatanong? Dahil simula ngayon, lalong dumarami ang mga patay. Ang kutsilyo sa pagpatay ay hindi pinapatalas. Ang kutsilyo sa pagtatanggol sa tahanan ay libre.